Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at sa lahat ng mga nandito at sa mga magre-replay po kung saan ka mang lupalop ng ating mundo ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night sa mga matutulog na. At nandito na naman tayo para sa ating Thursday episode ng ating All About G, the Green Girly Cutie Patootie Iguana Daily Vlogs. Kamusta po ang lahat dyan mga masters at mga ka-G? At ako po ay nandito na naman para tayo ay magkukulit-kulitan at syempre kung minsan ay hindi ko lang alam kung anong gagawin natin ngayon pero lamang po tayo magbibigay ng konting lectures na naman sa ating mga mahal na mga audience. So I hope po kayo po ay nag enjoy din. Hindi naman araw-araw tayo nagre-lecture pero kung minsan kung ano po yung pumapasok sa aking kokote, sa aking mood, ay aking i-share po sa inyong lahat. Alright, so kanina po sa aming clinic, kami po ay maraming pasyente ang matulungan namin, mga stroke patients, at meron kaming dalawang stroke patients po na hindi na po siguro mga 3 buwan na po. Yung isa matanda na, mga 69, 68 siguro yung edad niya, babae. Ay, hindi siya na-stroke po siya siguro 3 years ago. Ayun po at hindi na siya makakalakad dahil po ay yung muscle sa kanyang legs po ay hindi na na-exercise. So kanina po ay nag-acupuncture po sila sa amin, pumunta po sila sa aming clinic at sila po ay nagpa-acupuncture kay daddy ko. Ayun po at marami na po siyang mga angles, marami naman siyang mga ano posisyon na makakaya na nang gawin. At pinatayo po siya namin kanina. Nakakatayo na siya mga masters pero hindi lang muna siya makalakad na mag-isa dahil po ay super weak po ang kanyang legs. Yan po. So, ibig sabihin po, pag continue niya lang yung kanyang exercises, ay malaki ang pag-asa po na siya po ay makakalakad uli. Yan. So, ang acupuncture po ay malaking matutulong na malaki po yung matutulong na acupuncture po. Iba't ibang mga sakit. Kahit po cancer ay matutulungan po ng ating na acupuncture. Kaya ayun po ay tayo po ay sa mga hindi po nakatry ng acupuncture dyan. Yan po ay aking po kayong nirecommend ko talaga sa inyo ang acupuncture. Pero syempre, kailangan talaga na makakita po kayo ng mga expert at magagaling. Hindi lang po hindi lang po basta-basta acupuncturist. Pero syempre, kailangan natin yung magagaling. O, di ba mga masters, mga ka-G? So, I hope na meron po kayo sa mga areas nyo dyan. Nakakatagpo kayo ng mga acupuncturist dyan na magaling. O, di ba? And pong ating G ay aalis na naman. Hindi ka pwedeng lumabas, G. You cannot go out, okay? Ang cute talaga ng aking baby. Ng aking G. The green, a girly, kitty patuti iguana. Super ganda at super bait. Ano, mababait na mabait talaga yung G natin, mga masters. Magkikiss daw siya kay daddy, sabi niya. Kiss daw daddy. O, di ba? So, magkikiss muna ang ating G kay daddy master. At kasi matagal-tagal na daw siya hindi nakakiss kay daddy, kailangan mag-kiss kay daddy, o di ba? O di ba? Love talaga ng daddy to si G, the green. Cutie patuti. Girly, iguana. So ano ba yung balita, G? Ano ba? Bored ka na ba sa buhay mo? Are you bored in your life? Are you bored in your life, G? Ayun, sabi ng G natin, kailangan ko ng lalaki, daddy. Kailangan ko ng boylet. Hindi ka nag-iisa, G. Marami din dyan. Yung tumingin ka sa camera. Tumingin ka sa camera. Sabi mo, sino ba dyan sa inyo nangangailangan ng boylet? Sabi nila, AFAM. O, hanapan natin ng AFAM yung mga kasamahan mo dito. Yung mga nanonood sa'yo. Ha? Sabihan mo sila, meron akong mga AFAM dito na kilala. Ha? Gusto mo bang, G? Hanapan natin sila ng mga AFAM nila.
nahiya na nga si G, oh. Nahiya na si G. Sabi niya, atakbo na ako, atakbo. Atakbo na ako, daddy, atakbo. Nahanap ko lang po yung kutsilyo. Ito pala. Yung kutsilyo ng G natin, no? At si G po ay natin ng kanyang kiwi. Kiwi. Tingnan natin kung kainin niya ng kiwi. Yung bilog ang kiwi niya. Ah! Kakainin ng bilog ang kiwi. Di mo nga makain ng slice ang kiwi. Bilog pa. Slice natin ang kiwi ng G natin. Lagyan natin dyan. Ayun na, hindi mo makakain yan, G. You're gonna hurt your teeth. No. Alright, so ano ba yung magandang i-lecture ngayon, mga masters, mga ka-G? Di ba? So ano naman ang i-lecture natin ngayon is ang posisyon naman natin sa pagtulog. Importante po yan, mga masters, mga ka-G. Para hindi po kayo magkakaroon ng stiff neck, makakaroon po ng mga iba't ibang mga sakit sa inyong mga lieg, sa inyong mga kamay, daliri, paa, likod. So kailangan po, ayun, na-lecture ko na rin po ito noon at may picture na nga ako na pinakita last time, di ba? So wag po kayong matulog na nasa one side kayo. Kailangan po matulog po kayo na naka-face up. Yung likod niyo po yung nakadapat po sa kama. Pero, ang pinaka-importante po dyan, mga masters, is meron pa kayong ilalagay na unan na round bolster sa sa likod ng inyong tuhod. Face up yan, di ba? Sa likod ng inyong tuhod, yung tawag dyan ay it's either a donut pillow, o hotdog pillow. Yung pillow na yan is medyo bilog, pero mahaba. Mahaba po siya na bilog. And then, ilalagay po yan sa likod, sa ilalim ng inyong sa likod ng tuhod nyo. So, parang sa ano yan. And then, kailangan yung nakabend po yung inyong mga tuhod. Kasi pag nakabend yung tuhod yung mga masters, ay nakaka-relax po yung inyong likod. Yung backbone nyo po ay nagre-relax. Ang muscles nyo po sa likod nyo, magre-relax po yan. So, hindi po, pag wala po, pag hindi po kayo, no. Pag tawag dito, pag straight po yung tuhod nyo, pag wala po yung pillow na yan, no. Pag wala po yung pillow na yan, mga masters, mga ka-G, ay, masakit po yung likod nyo. Nakita na ni Gina yung kanyang prutas. Kaya po siya ay wild na wild. No, you cannot go out. You cannot go out yet. I'm gonna give you your food. Wait. Kita mo, wild na wild talaga ang Gina natin, no? Wild na wild talaga yan. No. Daddy says, no, you cannot go. Hey, kita-kita niya na kasi yung kiwi niya eh. Slice ko na yung kiwi niya. Hey, na. Yung G natin, no? Grabe talaga. Wala na, parang baboy. Ayun, nahulog-hulog niya lang yung kanyang kiwi. Nahuhulog lang yung kiwi niya sa kanyang katakawan. Ayan, mga masters. So, kailangan pag natulog po tayo, kailangan po natin ay nakatihaya po. At medyo meron po tayong pillow sa ilalim ng ating tuhod, sa likod ng tuhod natin. At kailangan yung pillow po ay mahaba para maglalak po tayo sa kama. Lock. Hindi po tayo mag-turn sideways. Kasi pag wala yung pillow na yan, pagkagising mo sa umaga, mga masters, ay naka-side view ka na. O, di ba? So, maglalak po yan. Hindi ka pwedeng gumalaw. Kasi pag gumalaw ka, pagkagising mo sa umaga, sasakit na naman yung likod mo. Sasakit naman yung kamay mo, yung leeg mo. Di ba? So, na-notice nyo ba, mga masters, pag nakatulog po kayo ng side lying, may mga possibility din po, mga masters, na pagkagising mo ay meron kang sinus congestion, yung parang isang side ng ilong mo, ng sinuses mo ay hindi makahinga. So parang merong plemas na nakastuck sa inyong sinuses. At saka meron din possibility na yung meron kang vertigo.
Yung parang umiikot yung paligid mo. Umiikot, vertigo yun, vertigo or vertigo. At saka meron ding tinnitus. Ang tinatawag ng tinnitus is ringing in the ear. So parang meron kang naririnig na yung gano'n sa iyong tenga, ringing in the ear. Tinnitus po ang tawag dyan, mga masters. Ayun, ano nangyari pa kay G? Bakit po siya ay biglang napatahimik? Nahirapan ba siya sa pagnunok? Si G nahirapan sa pagnunok? Bakit? What happened? Oo. Get stuck. Okay. Na-stuck po sa kanya yung kanyang na-stuck po sa kanyang leeg ang kiwi. So ang tinnitus po, ringing in the ear, ano yan po, sa side ng inyong, halimbawa, nakahiga ka po sa left side, e de syempre yung inyong mga plemas, ang inyong mga earwax, di ba? May mga plemas, mga earwax, mga mucus, mga phlegm, ay magsistay po yan because of gravity, ay nasa one side lang po ng inyong tenga. So sa kaliwa din po siya because of gravity. So ano mangyayari dyan? Buong gabi po, nandyan po, pagkagising mo sa umaga, ay hindi nakakarinig yung left side mo. O, di ba? Plemas, phlegm, at saka merong buzzing sound. So yung ating pinaka-recommended na posisyon sa pagtulog, ayun, face up, at meron tayong pillow na ilalagay sa ilalim ng ating tuhod, sa likod ng tuhod natin, at sa ating sa ilalim ng ating batok, hindi po sa ilalim ng ulo. 'Di ba? Sa batok po ilalagay, hindi po sa parang likod ng neck natin, leg, sa likod ng leg. Ano ba 'yan? Yung natin. Gumalaw yung ating camera. Pasensya na at sa machine ng daddy ko nakatutok. Ayun, ubos na pala. Ayun pala kung bakit pa ayaw na ng gin natin. Akala ko hindi niya gusto. Ubos na pala mga masters. Ilalagay natin yan dito sa kanyang bowl. Ang kanyang natira na tatlong piraso na lang po yun. 3 slices na lang po yun ng kiwi. Wala na, ubos na. Ayan mga masters at mga ka-G. So ang posisyon po sa pagtulog ay importante po yan. Huwag nating i-take for granted yan mga masters. Kasi pag mali po posisyon natin, pagkagising natin sa umaga ay masakit din yung likod natin, meron tayong sciatica, meron tayong mga iba't ibang klaseng sakit kasi sakit na hindi sa health problem, sakit na pain. 'Di ba? Pain. Kasi may sakit din na health issue. So pain. So ang pain po yan ay it's because na ang muscles natin ay tense po siya, matigas. Dahil po yung weight natin ay naka sideline kasi tayo di ba? So kailangan relax tayo sa pagtulog. So very important po na ma-learn natin kung paano tayo matulog, ang posisyon natin sa pagtulog. Ayan. So ito po, ang G natin ay bumaba na naman. Kasi may nahulog dito siya sa ilalim o sa baba, sa second floor niya. At hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. Baka gusto niya atang maligo. So, bukas na lang tayo magpapaligo kay G. Dahil po ay konti lang yung time ko. Babalik na ako ng clinic. Kasi may work. Lunch time po namin ngayon. Ako po ay umalis lang. Pumunta lang po ako dito para mag-video. At syempre, inaanyayahan ko po kayo mamaya, alauna, meron tayong Team Kuroda, 170th Team Kuroda Premier Promotion. At ito po ay hosted ng 4 na hosts. So, balik tayo sa 4. Thursday, 4 yung host every Thursday. So, ang first host natin mamaya ay si Madam Grace Vlog. O, di ba? Madam Grace Vlog, 1 to 3. And then 3:30 to 5:30 ay meron tayong Drayson Mabunay PWD Vlogs. And from 6 o'clock to 8 o'clock, meron tayong Rowena Milyares TV. And 8:30 to 10:30, pansamantala ang ating Bombs 2.0. Meron pong aatinan ng ating
Ann Kotick Channel sa kanyang anak. So, ayun. At pansamantala, ang ating nag-iisang pinsan ni Pilita Corrales, si Ate Bombs 2.0, ang ating host sa ating gabi, last batch natin. Alright mga masters, I hope na mamaya po ay nakakapunta kayo sa ating Team Corona Premier Promotion. At tayo po ay magtutulong-tulungan lang, continue lang po tayo sa ating pag-support, sa ating pag-love natin sa isa't isa. At syempre, pag mayroon kayong mga kilala dyan ang kailangan gustong makipagdikitan, dalhin niyo po sila sa ating Premier Promotion. Alright? At kayo din po, willing na willing po kayo mag-join sa ating Premier Promotion. Magsabi na po kayo sa ating mga members at sa ating mga admin ng Team Kuroda. Maraming salamat mga masters, mga ka-G! God is great! Yahoo!